Kuya Jay, natutuwa ako sa mga sender mo dito na nagpapadala ng kanilang mga karanasan sa buhay. Meron pa akong nabasa dito na parang naghihingi ng payo, pero alam naman na niya ang gagawin kaya imbis na bigyan ng advice, ang nangyayari ay nilalait. Hindi naman ganoon ang naging buhay ko, kakaiba ito. Pero masaya ako at tanggap ko kung ano ang kinahinatnan, dahil alam ko na para ito sa aking pinakamamahal at mamahalin habang ako ay nabubuhay. Kuya Jay, itago mo na lang ako sa pangalan na Rafael. Isa kami sa pamilya na masasabi nating hindi naman naghihirap. Nakatira kami sa isang hindi naman mamahaling subdivision. May negosyo kaming mag-asawa na buy and sale. May namana rin ako sa aking mga magulang na mga paupahan na apartment. Kaya masasabi ko na kontento na kami sa buhay at halos wala na kaming hihilingin pa. Pero hindi pala totoo na kahit financially stable kayo at masaya na kayong mag-asawa, ay sapat na. Meron kasi kaming kulang na hindi ko maibigay, hindi ko kasi siya mabigyan ng anak. Nangyari ito noong 43 taong gulang ako. Ang aking asawa ay mas bata sa akin ng 11 years, sa edad na 32 ng asawa ko. Nag-aalala na kami na baka hindi na magkaroon ng anak. Sa ilang taon kasi naming pagsasamang mag-asawa, hindi kami biniyayaan. Dahil nga dyan, minabuti namin na magpakonsulta sa doktor, at doon nga namin nalaman na ako ang may problema sa katawan. Lumapit din kami sa mga ibang espesyalista para sa artificial insemination. Pero nakatatlong BSI na kami at wala pa rin. Malaki na ang nagastos namin para doon. Kaya nag-iisip kami ng ibang paraan para magkaanak. Tinanggap ko na rin sa sarili ko na hindi na ako magkakaanak. Ang asawa ko na lang ang inaalala ko na kahit siya na lang ang magkaanak, kahit hindi ako ang ama, payag na ako. Mabigyan ko lang ang kasiyahan ng asawa ko at magkumpleto siya bilang babae. Ang pagiging ina ang isa sa magpapasaya sa asawa ko. Kahit ano ay gagawin ko, maibigay ko lang ang kaligayahan niya. Kahit na masakripisyo ang sarili kong kaligayahan, si Nena ay nakilala ko sa isang probinsya na dinaluhan ko dahil may fiesta. Isa ako sa mga judges doon sa binibining barangay na inorganisa ng aking kumparing konsehal. Isa si Nena sa mga kandidata noon na talagang mapapahanga ka sa ganda. Bukod kasi sa maganda ang hubog ng katawan, maputi ito at matangkad. Kahit laki sa probinsya, wala sa bakas ni Nena na siya ay taga-probinsya. Malalaman mo lang ito kapag nakausap mo na siya dahil sa accent ng lokal na dialect nila. Pagkatapos ng okasyon noon, pinakilala kaming mga judges sa mga kandidata. At nagkataong kamag-anak pala ng kumpare ko si Nena, medyo malayo nga lang. Pumunta din kami doon sa bahay ni Nena, nung araw ng fiesta ay nakikain kami doon. Doon ko rin nakita ang kalagayan ng buhay ng pamilya ni Nena, si Mang Pedring ang kanyang ama na isang magsasaka, at si Aling Rosing na asawa niya ang kasama niya sa pagtatanim ng palay. Meron ding 3 pang kapatid si Nena na mas bata sa kanya. Baka sa mukha at balat ng ama ni Nena ang hirap ng buhay sa bukid. Maging ang kanilang bahay ay makikita mo talagang kulang sila sa kagamitan, pero napakabait ng mga magulang niya. Sa kabila ng kapos sila sa buhay, pagdating ng fiesta ng kanilang baryo ay talagang pinaglalaanan nila ito. Sa katunayan nga, marami silang handa na pagkain, may katay pa na baboy, at kahit hindi nila kilala ay pinapapasok nila at pinapakain. Doon ako labis na humanga sa pamilya ni Nena. Kulang man sila sa material, pero sobra-sobra naman ang kanilang kaibigan, at kita mo sa mga mata nila ang tuwa at saya. Sir Rafael, sa loob ng 1 taon, iyan ang aming pinaghahandaan ang fiesta dito sa amin, bilang pasalamat na rin namin sa aming patron at para sa masaganang ani. Iyan ang ikinukwento sa akin ng ama ni Nena. Pero napansin ko rin na parang iba ang itsura ni Nena sa kanyang mga kapatid, maging sa kanyang mga magulang. Kaya pabiro ko na sinabi na buti pa si Nena, hindi maitim kahit na dito siya sa probinsya,
habang nagbibiruan kami ng bunsong kapatid ni Nena na si Roel, na siguro mga 10 taon lang iyon. Sa narinig ng nanay ni Nena na si Aling Rosing, napatingin siya sa akin. Akala ko magagalit, pero hindi naman, at sinabi sa akin na si Nena pala ay ampon lang nila. Anak daw ito ng kaibigan niya noong nagtatrabaho pa daw siya sa Maynila. Nakilala niya daw ang ina ni Nena dahil magkapitbahay ang amo nila noon sa Maynila habang nagtatrabaho sila bilang kasambahay. Nagkaroon daw ng relasyon ang kaibigan niya at ang amo nitong lalaki. Nabuntis ito at pilit daw ipinapalaglag ng amo sa kaibigan niya si Nena, pero hindi daw ito nalaglag. Kaya nalaman ng amo nitong babae ang relasyon nila ng asawa niya, kaya galit na galit ito. Pero para daw makaiwas sa eskandalo, pinatira pa rin daw ang nanay ni Nena sa bahay ng amo hanggang sa manganak ito. Pero nang makapanganak daw ito, pinapalayas na sila doon sa mansyon. Hindi naman daw makaalis itong ina dahil hindi rin ito makauwi ng probinsya dahil may asawa rin ito doon at tiyak na mag-aaway kapag umuwi na may anak. Kaya raw iniwan sa kanya ang batang si Nena at umalis na ito sa mansyon na simula noon ay hindi na niya nakita pa ang tunay na ina ni Nena kaya nang umuwi siya ng probinsya. Dinala niya ito hanggang sa makilala niya ang asawa niya si Mang Pedring at itinuring na nilang tunay na anak si Nena. Kaya rin daw maputi at matangkad si Nena dahil namana nito sa ama ang kulay nito. Half Spanish raw ang ama ni Nena at may posisyon ito sa isang malaking kumpanya noon sa Metro Manila. Lalo pa akong humanga sa mag-asawang Aling Rosing dahil sa kabila ng payak nilang pamumuhay sa probinsya. Ramdam ko at kita ko sa mga mata nila kung gaano nila kamahal ang mga anak nila, lalo na si Nena na kahit hindi nila tunay na anak. Kuya Jay, nakabalik na ako ng Maynila pero hindi mawala sa isip ko ang pamilya ni Nena. Lalo pa nang makita ko ang ama ni Nena na nag-aararo gamit ang kalabaw, samantalang ang mga kasabayan niya ay gumagamit na ng makina na pambungkal ng lupa. Sa totoo naman, nakakaluwag naman ako sa buhay, at sa edad ko noon na 31 ay may maayos na akong kalagayan sa buhay. Wala pa naman ako balak mag-asawa noon, siguro dahil hindi ko pa nakikita ang babaeng para sa akin. Pero nang makita ko si Nena, tila ba nagbago ang pananaw ko sa buhay at nangarap na rin ako na magkapamilya. Kaya kinausap ko ang aking kumpare na konsehal na kung maaari ay tulungan ang pamilya ni Nena at ako na ang magpopondo. Huwag niya na lang sabihin na galing sa akin. Ganoon nga ang ginawa ni konsehal. Binilihan niya ng makina para sa pagsasaka si Mang Pedring, nagbigay din ng mga binhi at abono, at ipinaayos na rin nila ang mga sirang parte ng bahay ni Nena. Pero nagtaka daw itong sina Mang Pedring kung bakit masyadong marami ang ibinibigay na tulong sa kanila, baka daw kung saan nanggaling ang pera na ibinibigay ni konsehal. Kaya naman napilitan na ang aking kaibigan na sabihin kung saan nanggaling ang pera. Konsehal, pakisabi mo kay Rafael na salamat o kaya dalaw siya dito para naman makabawi ako sa kanya, para mapadalhan ko rin siya ng mga ani namin. Iyon ang mga salitang sinabi ni Mang Pedring kay konsehal. Kaya naman nag-schedule na ako ng pagpunta muli sa probinsya nila at sa araw muli ng fiesta ako dumating. Labis naman ang tuwa ng mag-asawa nang dumating ako, pati ang mga kapatid ni Nena, dahil kahit paano ay may mga dala akong pasalubong para sa kanila galing ng Maynila. Narinig ko tuloy ang mga tsismisan nila na ako daw ang boyfriend ni Nena. Paanong nangyari, hindi naman kami nag-uusap. Ang akala daw kasi ng mga tao doon ay manliligaw ako kay Nena. Pero ang totoo, iyon talaga ang plano ko, ang ligawan si Nena. Sir Rafael, kumusta po kayo? Kailan kayo dumating dito sa amin? Tanong ni Nena. Napatitig talaga ako kay Nena. Dalagang-dalaga na ito, hindi tulad ng unang punta ko na dalagita pa lang ito sa 3 taon kasi na nakalipas. Nawili nga ako sa lugar nila Nena.
Sinamahan din ako ni Mang Pedring sa bukid kung saan siya nagtatanim at ipinakita ang mga biniling gamit mula sa mga binigay ko na pera. Doon na rin ako nagkaroon ng pagkakataon na makausap si Nena at makakwentuhan. Lalo akong humanga at napaibig sa kanya dahil sa taglay nitong kabaitan. Napakalumanay magsalita at masasabi ko na mahinhin talaga siyang babae. At napakabuti ng pagpapalaki ni Mang Pedring at Aling Rosing kay Nena. Nabanggit din ni Nena na nais niya rin sanang makilala ang tunay niyang magulang. Kaya sinamantala ko ang pagkakataon na iyon at sinabi ko na tutulungan ko siya na hanapin ang kanyang mga magulang. Nagsimula kaming mag-research sa mga detalye na alam ni Aling Rosing. Kaya nang bumalik ako ng Maynila, nagsimula agad ako sa paghahanap, pero ang hirap pala maghanap ng ganoon, lalo na't walang malinaw na detalye ng pangalan. Nanay Rosing, magpapaalam sana ako sa iyo na pupunta ng Maynila para hanapin ang aking tunay na magulang. Huwag po kayo mag-alala, hindi ko kayo ipagpapalit ni tatay kahit na makita ko sila, sabi ni Nena. Nena anak, mag-iingat kayo doon, at Rafael, huwag na huwag mong pababayan si Nena, bilin sa akin ni Aling Rosing. Na noon ay magkasintahan na kami ni Nena, at isasama ko siya sa Maynila para hanapin namin ang kanyang mga magulang at ayusin na rin namin ang mga papeles para sa kasal namin. Kahit na matagal na kaming mag-on ni Nena, wala pa ring nangyayari sa amin, talagang iginagalang ko siya kahit na magkasama kami doon sa bahay ko. Hanggang halik lang muna, at iyon lang din naman ang kondisyon ni Nena, antayin na lang daw namin na makasal kami. Labis nga ang aking tuwa nang magpakasal kami ni Nena sa probinsya, dahil sa mainit na pagtanggap ng mga tao doon, lalo na ang pamilya ni Nena. Isa pa sa ikinatuwa ko, Kuya Jay, wala talagang pagsidlan ang aking tuwa dahil ang isa sa pinakamagandang babae sa baryong iyon ang mapapangasawa ko. Rafael, ingatan mo at mahalin ang anak ko. Hindi ko man tunay na anak yan, pero ang pagmamahal namin ng asawa ko sa kanya ay higit pa sa mga tunay naming anak. Iyan ang bilin sa akin ni Tatay Pedring habang umiiyak at nakayakap sa akin. Huwag po kayo mag-alala, tatay. Mamahalin ko at iingatan ang anak ninyo. Hindi ko man mahigitan ang ibinigay ninyong pagmamahal, gagawin ko ang lahat mapasaya at mapaligaya ko lang siya. Iyan ang tugon ko sa mga magulang ni Nena at magpahanggang ngayon ay akin pang pinaghahawakan at pinaninindigan. Na kung ano ang magpapasaya at magpapaligaya sa asawa ko ay iyon ang gagawin ko, sukdulan na masakripisyo ang sarili kong kaligayahan. Ganyan ko kamahal ang asawa ko. Kaya nga dumating sa punto na desperado na ako sa mga hakbang dahil nagkakaedad na rin ako at ang asawa ko. Baka dumating sa puntong maging ang asawa ko ay hindi na pwedeng magbuntis at magkaroon ng sariling anak. Kaya pinag-usapan na naming mag-asawa kung ano ang gagawin, nag-isip kami at gumawa ng plano, ang Plan E, Plan B at Plan C. Yung Plan E, ang pagpunta nga sa espesyalista para sa artificial insemination. Ayaw kasi ng asawa ko na mag-ampon kami, gusto talaga niya ang sarili niyang anak at maranasan ang maging tunay na ina. Pero sa Plan A ay hindi kami nagtagumpay, kaya proceed kami sa Plan E na talagang desperado na kami. Maghahanap kami ng lalaki na pwedeng maglagay ng punla sa asawa ko, pero sa tulong pa rin ng mga espesyalista. Pero malaki ang perang gagastusin, baka maubos ang savings namin, kaya hindi pa rin kami nagtagumpay. Pero naghanap pa rin kami, matagal din kaming naghintay, pero wala talaga nakuha. Payag na nga ako kahit hindi sa akin galing ang semilya, kaya naging desperado na kami, kaya pumasok na kami sa Plan C. Ang totoo, napakahirap para sa akin ang Plan ni, maging ang asawa ko ay nagdadalawang isip. Pero nabuo na ang pasya namin na gawin ito, kaya nagsimula na kami sa paghahanap ng lalaki na maaring magbigay ng anak sa asawa ko. Pumunta kami sa mga bar para maghanap ng lalaki at makapili ang asawa ko.
At kapag andyan na at kakausapin ko na para i-set up, nagba-back out ang asawa ko, natatakot daw siya. Kaya ang asawa ko pa rin ang sinusunod ko. Kaya ayun, kinalimutan na naming ang bagay na iyon, hanggang sa lumipas pa ang 1 taon. Nililibang ko na lang ang asawa ko sa mga pasyal, minsan doon kami sa probinsya nila, dadalawin namin sina Tatay Pedring at mga kapatid niya. Doon ay pansamantalang nalilibang ang asawa ko. Pero kapag bumalik na kami sa Maynila, nakikita ko sa mga mata niya na malungkot ito kahit hindi man niya sabihin. Ginawa ko na lang ang ibang alam ko na magpapasaya sa kanya. Nagpatayo na nga rin kami ng bahay doon sa probinsya para madalas kami doon, kaya lang andito ang business namin kaya kailangan pa rin andito kami. Hanggang minsan, isang gabi na napag-usapan muli namin ang dati naming plano, at sang-ayon pa rin naman ang asawa at open pa rin siya tungkol doon. Pero mahal niya daw ako at tanggap na niya sa sarili niya na hindi na kami magkakaanak. Magiging masaya pa rin naman tayo kahit wala tayong anak, sabi ng asawa ko sa akin. Pero pakiramdam ko parang pilit lang ang sabi niya, kita ko rin sa mata niya na inuunawa lang niya ang kalagayan ko. Hanggang sa minsan, may isang malakas na bagyo ang dumating, as in literal na bagyong malakas. Maging ang mga puno sa bakuran namin ay nabuwal at ang iba't ibang parte ng bubong ng bahay ay nasira. Maging ang negosyo namin ay naapektuhan. Pero ang inaakala naming bagyo na sumira at nagpalugi sa negosyo namin. Iyon din pala ang susi para matupad ang pangarap ng asawa ko na magkaroon ng sariling anak. Kuya Jay, paghupa ng bagyo at malakas na ulan, naiwan ang mga kalat at debris na nasira, lalo na sa bahay namin. Kaya naghanap ako ng tao na gagawa at maglilinis sa mga kalat. May nirekomenda sa akin ang kaibigan ko na karpentero, si Mang Pablo. Itinuro ko kay Mang Pablo ang mga gagawin, pero sabi niya, medyo matagal na gawaan yan, saka kailangan natin ng dagdag na tao. Kinabukasan, may kasamang ang 5 tao si Mang Pablo at sinimulan na nila ang paggawa. Masisipag naman at magagaling ang mga tao ni Mang Pablo, kaya naman madali nila natapos ang mga gagawin. Kaya lang may mga natira pang kahoy at basura na hindi pa naitatapon. Kinausap ko si Mang Pablo na mag-extend sila, kahit 2 days, para putulin ang mga sanga ng kahoy, pero may gagawin na daw silang bagong project, kaya hanggang Friday na lang sila. Sir, meron ako irerekomenda, anak siya ng kaibigan ko. Masipag, maasahan mo sa mga paglilinis at iba pang trabaho sa bahay, sabi ni Mang Pablo. Pagsapit nga ng linggo, may kumakatok sa gate namin. Agad na tumayo ang asawa ko para pagbuksan. Hinayaan ko na lang ito dahil tanaw ko naman sa bintana ang gate namin. Nakita ko ang isang lalaki na matangkad, siguro nasa edad 20-25. Medyo maitim ito at halatang batak sa trabaho ang katawan. Pinapasok ito ng asawa ko at pinakausap sa akin. Ano ba dati mong trabaho? Tanong ko kay Andy. Nagtatanim po ako ng palay sa probinsya, naggagapas din at nag-aararo. Kapag naman po nakatanim na, umaakyat naman ako ng buko para kumuha ng tuba, saka nagkokopra din po ako. Matapos ko maituro ang mga gagawin niya, pinakausap ko na lang sa asawa ko dahil pupunta na ako sa office, makalipas ang ilang araw. Napansin ko na nagkukwentuhan sina Nena at Andy, at tanaw ko sa bintana na masayang tumatawa ang asawa ko. Naisip ko na lang na siguro nagkakaunawaan sila dahil pareho silang galing ng probinsya. Ako naman ay natuwa lalo na't nakikita ko na masaya ang asawa. Bihira din kasi siya magkaroon ng kausap, lalo na't nasa loob kami ng subdivision na hindi basta-basta nakakapasok ang tao. Pero may isang araw na nakita ko ang asawa ko na nakasilip sa bintana at nakatingin kay Andy sa baba habang nagpuputol ng kahoy. Hindi ko sigurado kung kay Andy siya nakatingin o doon sa ginagawa nito. Pulido ang mga gawa ni Andy,
Saka naligpit ang mga kalat kahit na ang mga hindi ko sinabi sa kanya ay ginawa niya. Isang umaga, narinig ko na nag-uusap ang asawa ko at si Andy. "Uuwi ka na?" tanong agad ng asawa ko kay Andy. "Opo ma'am, nakikituloy lang kasi ako doon kina Mang Pablo, nakakahiya naman. Kapag may papagawa ulit kayo, patawag ninyo na lang ako. Tapos na kasi ang mga pinalinis ko." Doon ko din nalaman ang kalagayan ni Andy, kaya nagpasya ako na dito na lang sa bahay namin siya patuluyin dahil may ipapagawa pa ako sa kanya sa mailikod ng bahay namin. Isa pa, para meron din kaming kasamang iba sa bahay maliban sa katulong. Malaki kasi ang bahay at hindi na kayang linisin lahat ng kasambahay, talaga sir. Sige po, kahit wag na ninyo ako sahuran. Kapag nakakita na po ako ng bagong trabaho, aalis din ako, sabi ni Andy. Hindi, dito ka muna para may assistant ako. Tamang-tama, nagbakasyon si Aling Mina, ang katulong namin. Umuwi din ng probinsya dahil namatay daw ang tatay, kaya 3 lang tayo dito sa bahay, sabi ko kay Andy. Siguro mga 3 linggo na si Andy sa amin, pero palagi kong napapansin at nakikita na nakatingin ang asawa ko kay Andy. Kaya kinausap ko muli si Nena sa dati naming plano, dahil open naman kami ni Nena sa isa't isa. Tinanong ko siya tungkol kay Andy. Humahanga lang ako sa kanya, kasi ang galing niya maggawa, saka mabait siya. Saka nakaka-relate ako sa kanya, dahil alam mo naman na pareho kaming laking probinsya. Doon ko nga nakita ulit na masaya ang mga mata ng asawa ko. Dahil doon ko muling naisip ang dati naming plano, ang plan ni Ineng. Naalala mo pa ba yung plano natin? Yung plan C, tanong ko sa asawa ko. Bakit, meron ka na ba nakita? Wala pa naman. If meron lang, okay ka pa ba doon? Okay lang. Alam mo naman na gustong-gusto ko talaga magkaanak. Napatingin ako sa asawa ko. Wala pa ring kupas ang ganda nito, kahit ilang taon na ang nakalipas simula ng pakasalan ko ito. Pero parang may kirot sa dibdib ko kapag naiisip ko na may ibang aangkin sa pinakamamahal ko na asawa. Pero ang totoo niyan, naghihinala talaga ako sa asawa ko na mailihim itong pagtingin kay Andy. Kaya naisipan ko na maglagay ng mga hidden camera sa kwarto namin, maging sa sala at sa kusina, na ako lang ang nakakaalam. At kahit wala ako sa bahay, makikita ko sa dala-dala kong tablet ang bawat mga galaw sa loob ng bahay namin. Doon ko nga nakita na lihim din na tumitingin si Andy sa asawa ko kapag nakatalikod ito, at si Nena rin, pasulyap-sulyap din. At minsan, masaya silang nagkukwentuhan na parang mga tropa lang. Dahil doon, naisip ko na ito na ang gawin naming plan ni si Andy ay sakto sa karakter na hinahanap ng asawa ko. Kaya muli kong kinausap ang asawa ko tungkol dito, pero hindi ko sinabi na nakikita ko sila sa mga CCTV na ikinabit ko. Sinabi ko kay Nena na si Andy ay pwedeng maging ama ng anak natin. Medyo nagulat naman si Nena, pero medyo nakangiti ito. Papaano natin gagawin? Ikaw na ang bahala, sabi ko sa asawa ko. Total minsan kayong dalawa lang naman dito, ikaw na ang gumawa ng paraan. Basta tandaan mo ang mga kondisyon natin, ulit ko pa sa asawa ko. Pero nagtanong muli sa akin ang asawa ko na totoo na ba talaga ito. Baka naman napipilitan lang daw ako. Kuya Jay, agad ako na tumugon na matagal na nating gustong magkaanak. Baka ito na ang pagkakataon na hinihintay natin. Alam mo naman kung gaano kita kamahal. Kung ano ang magpapaligaya sa iyo ay maligaya din ako, sabay yakap ko at halik sa noo sa asawa ko. Kuya Jay, ako na ang nag-isip ng paraan para magawa ng asawa ko ang kanyang gusto. Andy, aalis ako mga 2 days. Si Maam mo bantayan mo dito. Ang gate lagi ay lock. May aasikasuhin lang ako na negosyo sa Cebu, pagbibilin ko kay Andy. Sinadya ko talaga na sabihin iyon kay Andy para alam niya na wala ako at makagawa ng paraan ang asawa ko.
Lumipad nga ako papunta ng Cebu, pero nakamonitor ako sa mga CCTV. Parang normal lang naman, nagbantay ako buong araw. Wala naman ginawa ang asawa, maging si Andy, kahit na nakikita na niyang parang inaakit siya ni Nena. Tumatalikod lang ito at hindi lang pinapansin, kaya hinayaan ko na lang muna. Ganoon nga lagi ang nangyayari. Minsan hindi na ako nakamonitor kaya hinayaan ko na lang. Tinatanong ko na lang si Nena, kapag dumarating ako kung anong nangyari, sasabihin niya, wala daw. Pero nang minsan na i-reply ko ang video, nakita ko sila. Habang nagdidilig ng halaman si Andy, aksidente nitong nabasa ng hawak na hose na pandilig ang asawa ko. Doon ay nakita ko na nagkatitigan ang asawa ko at si Andy. Parang nag-uusap ang kanilang mga mata at walang sabi-sabing sinunggaban ni Andy ang asawa ko. Kuya Jay, napapikit na lang ako sa nakikita ko. Masakit pala na makita na ang asawa mo ay may kapiling na iba. Ang kirot sa dibdib at napaluha talaga ako. Pinatay ko na ang tablet na pinapanood ko. Hindi ko kayang makita pa ang mga susunod na mangyayari. Pagka-uwi ko, nagpanggap ako na walang alam, at tulad ng dati, masaya pa rin akong sinalubong ng asawa ko na parang walang nangyari. Hinihintay ko na magkwento siya sa akin, pero lumipas ang mga araw, walang binabanggit ang asawa ko. Pero sa nakikita ko araw-araw, lalo na kapag wala ako, ang sweet nila. Sabay silang kumain, maligo at maging ang pagtulog sa kwarto namin ay kanilang ginagawa. Kinakabahan ako sa nangyayari, hindi na ito pwede. Kuya Jay, doon ako nakaisip na baka paggising ko, wala na akong asawa dahil tuluyan ang napaibig kay Andy. Nakakaramdam na rin ako ng selos dahil sa mga nakikita ko na ginagawa ng asawa ko kay Andy na hindi niya ginagawa sa akin ang pagkamahinhin nito kapag ako ang kasama. Habang wild siya kapag si Andy ang kasama niya. Napapaisip ako, Kuya Jay, ito na ba ang risk na inaasahan ko? Nagpatuloy ang pagbubulag-bulagan ko at bingi-bingihan sa mga nakikita ko sa asawa ko at kay Andy. Minsan, may mga pagkakataon pa na nagigising ako sa madaling araw na wala ang aking asawa sa tabi ko, kaya hinahanap ko ito. Wala akong ibang nasa isip kundi baka nandoon kay Andy. At hindi nga ako nagkamali, nakita ko ang asawa ko na pumasok sa kwarto ni Andy. Halos hindi na ako makatulog kapag ganoon. Nagpapanggap na lang akong tulog pagbalik ng asawa ko. Lumipas pa ang mga buwan at parang normal na sa akin iyon. Alam ko na masaya at maligaya ang asawa ko habang nasa piling ni Andy, kaya tiniis ko lang ang ganoong sitwasyon. Hanggang sa isang umaga ay nakita ko na nagsusuka ang asawa ko. Pansin ko rin ang ilang araw nang palaging gustong matulog kahit na tanghali. Agad ko siyang sinamahan sa doktor para mag-check up at doon na nalaman ko na buntis na ang asawa ko. Sorry, wala akong sinabi sa iyo tungkol dito. Ayoko na kasi malaman mo, ayoko rin kasing makitang nasasaktan ka, kaya wala akong binanggit sa iyo kahit ano. Sabi niya. Kuya Jay, napayakap na lang ako sa maganda kong misis at sinabi ko na masaya ako para sa kanya. Kuya Jay, sinunod pa rin naming mag-asawa ang mga kondisyon sa plan ni tulad ng usapan namin ni Nena. Kunyari ay sinasabi ng asawa ko kay Andy na naghihinala na ako na may relasyon kami, kaya pinapaalis na siya bago pa kami mabulgar. Iyon ang sabi ng asawa ko kay Andy. Uwi ka na lang sa probinsya niyo. Kalimutan na natin ang mga nangyari sa atin at pakiusap ko sa iyo na wala sana makaalam nito kahit sino. Sumang-ayon naman si Andy sa mga sinasabi ng asawa ko, sabay binigyan niya pa ng pera na maaari niyang pang-umpisa ng negosyo sa probinsya nila. Nagpaalam din ng maayos si Andy sa akin. Kunwari ay wala akong alam at sinabi ko, bakit biglaan naman ang pag-alis mo? Nagdahilan naman si Andy na may emergency daw sa probinsya nila at baka raw hindi na siya bumalik pa. Binigyan ko rin ng pera ito na kunwari ay bonus niya
dahil sa matapat niyang paglilingkod sa amin ng asawa. Labis ang pasalamat nito sa akin at hindi makatingin ng diretso sa mga mata ko. Pero dahil iyon nga ang plano, dapat iyon ang masunod para maging success ang pangarap ng asawa ko na mag-anak kami. Makalipas nga ang ilang buwan, lumobo na ang tiyan ng asawa ko at pina-ultrasound namin. Laking tuwa ng asawa ko nang malaman namin na kambal ito, isang babae at isang lalaki. Walang pagsidlan sa tuwa si Nena sa bawat araw. Kaya ang plano namin ay tuluyan na naming sinunod. Lumipad kaming mag-asawa papunta sa ibang bansa para doon manganak si Nena. Plano namin na doon na rin palakihin ang mga anak namin. Hindi rin sinabi ni Nena kay Andy na nabuntis siya nito, dahil ito ang napag-usapan namin upang sa ganoon, pagdating ng panahon ay wala kaming maging problema, Kuya Jay. Sa ngayon, andito kami sa ibang bansa at 5 taon na ang aming anak. Ang lihim namin ng asawa ko na ginawa sa Pilipinas ay tuluyan na naming nilimot dito at masayang-masaya kami, lalo na ang pinakamamahal kong si Nena. Inaayos ko na rin ang mga papeles ni Namang Pedring at Aling Rosing at mga kapatid ni Nena para sama-sama na sila dito. Labis iyon na ipinagpasalamat sa akin ni Nena, at kahit hindi na niya makita pa ang kanyang tunay na magulang, masaya na siya sa piling namin.